Sana maunawaan natin sa buhay natin, ang dapat unahin nating ma-please o maglugod ay ang Diyos. Napaka-natural sa tao na ang una nilang hinahanap yung malugod sila. Natural lang yun. That's the nature of men. Pero nawa maunawaan natin bilang nilikha ng Diyos, tinubos ng Diyos, ang una nating bigyan ng kaluguran ay ang Panginoon. At siya ang magbibigay sa inyo ng kaluguran. Pasahin natin ng Diyos, siya magpapasaya sa inyo. Bigyan natin ng kalwalhatian ng Diyos at ikaw ay iaangat niya. Ganyan po ang principle ng Panginoon. Unahin mo siya, tuunahin ka. Pero pag kinalimutan mo siya, hahayaan ka sa iyong desisyon. You are now at your own. And that is the principle of God. Give and take yan. Hindi yan at Diyos lamang lagi ang humahabol sa inyo. Hanapin naman natin siya. And if you want, ang sabi niya nga sa Matthew 16:24. Sige, basahin nga natin sa Matthew 16:24. Ito ang masakit na katotohanan. Sa mga madalas i-preach ay prosperity, katagumpayan, no? Tungkol sa kanila kung sino sila. Kaya nga baligtad Actually, ang tinuturo dapat kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. Hindi yung, kung sino ka, who are you? Para bang nagtataas pa ng kayabangan yun Baligtad. Now, this is the truth. This is the reality. This is the will of God. Na ang Diyos na lang ay puro na lang, wala na, even tinanggal na nila yung judgment. Mali yun. And God, Jesus Christ is an example. Kung wala ng judgment, hindi na siya dapat siya pinako sa krus. Ba't siya pinako sa krus? Kasi may judgment. At siya na ang hinusgahan para sa atin. And that is the logic. Kaya, ito, sabi niya, after niyang, alam niyang magsasuffer siya, sabi niya, then Jesus said to His disciples, if anyone would come after me, kung gusto niyo sumunod sa akin, ngayon na-realize niyo ako ang anak ng Diyos. Ngayon, maluwalhati ako. Ngayon, alam niyo ang kapangyarihan ko kung sino ako. He must deny himself and take up his cross and follow me. Ngayon, inaalis na yung cross. That is the truth. Yan ang katotohanan. You have to deny yourself. Meaning, alisin niyo yung nais niyo. Alisin niyo yung unahin niyo muna kung ano yung nakaka-satisfy sa inyo. Hindi masasatisfy ang inyong buhay nang wala ang Diyos. Kaya kita nyo, may mga milyonaryo gusto pang maging bilyonaryo. May bilyonaryo na gusto pang maging trilyonaryo. Wala kasi satisfaction They don't realize that God gave limitation in everything. In everything, God made a limitation. Hindi nyo makakamitan lahat. At higit sa lahat, limitation ng ating buhay. Maybe tomorrow, maybe after a year, maybe hanggang dyan na lang ang buhay mo. Yun lang nakakatakot na And anytime, lahat ng mga meron tayo, pwedeng kunin din yan. That is the limitation. God is the most powerful. Kaya kung gusto nyo sumunod sa Panginoon, ang sabi niya, carry your cross and follow me. Yes! Kaya nga, ang prinsipyo ng Panginoon, bigyan niyo muna siya ng kaluguran at bibigyan kanya ng kalaguran. Unahin mo muna siya at uunahin ka. At lahat ng to ay ayon sa Panginoon. So, nandun yun You have to deny yourself. Unahin mo muna ang plano niya at ang plano mo ay magtatagumpay.
Unahin mo muna ang gusto niya at lahat ng ito ay ibibigay sa iyo. They messed it. Ang nangyari kasi, ang sa mga karamihan ng turo ay ang pananampalataya ay anting-anting. Hindi po yan anting-anting. Everything must be aligned on the will of God. Okay, if you want to follow me, take up your cross and follow me. Alam niyo kung bakit minsan inaalis sa atin mga bagay-bagay? Kasi sa gabal yan sa kalooban niya. Inaalis ang mga bagay na kung saan para magdadalawang isip ka kung susunod ka o hindi. Pera, trabaho, girlfriend, boyfriend, ano pa yun? Mga pangarap nyo. Lahat ng yan ay maaaring makasagabal. Kaya minsan, binobroken hearted ka. Minsan, dinidisappoint ka. Pinoprostrate ka. Why? Para malaya siyang kumilos sa'yo. Kasi siya na lang pag-asa mo eh. At kapag nasa iyo ang Panginoon Diyos, ang Espiritu niya, alam nyo, yun na yung sinasabi ng Panginoon, kahit everything is possible. You know Stephen? Kilala niyo si Stephen? Siya ang unang martyr. Siya ang unang evangelist. Hindi, yung mga ano pa pala, yung mga babae. Pero siya ang unang nag-share ng gospel sa harap ng mga nag-o-oppose sa kanya. Hindi niya na nagawa yon. Hindi niya kayang gawin yon unless ang Espiritu Santo nasa kanya. Si Stephen ay isang deacon. Alam niyo ang trabaho ng deacon noon? Nagpapakain ng mga ganun lang. Kasi sabi ng mga apostol, ano ba to? Alangan naman kami pa magpapakain. Mapapabayaan namin ang pagpapreach at pananalangin. Kung humungi kayo ng mga leaders, deacon yon. Alam niyo ang qualification, puspos ng Espiritu Santo. At may kaalaman sa Panginoon Diyos. Spirit and truth. Hindi sila pumili ng qualification sa status. Hindi sila pumili ng qualification sa pinag-aralan. Basta dalawa lang. Kailangan kasama ni Jesus, bining natuto, at puspos ng Espiritu Santo. Isa sa mga napili para maging deacon, yun lang trabaho, sabi, para alagaan yung mga nangailangan. Sila magpapakain para kami naman makapag-pray at makapag-preach. Isa sa mga deacon na pinili, unang deacon, ay si Stephen. So, si Stephen, ang trabaho niya, hindi talaga leader. Pero, siyempre, pag nasa templo sila at nananambahan, minsan nagsishare siya at nakatalo niya ay yung mga disipulo, ng mga Pariseo, ng mga Saduceo, lahat. At hindi sila manalo. Because he is full of the Holy Spirit. At nung naasar yung mga kalaban niya sa debate, naasar eh. May mga religion na gano'n eh. Pag naasar, papapatay ka eh. Pag ikaw na nanalo. Ganito ang ginawa nila. So, nagtawag ng mga witnesses na hindi totoo at pinaratangan si Stephen na ito, sinasabi niya, sa templong ito, sisirain daw ng Jesus ng 3 araw. Na ito, sabi ganon, na pinapalitan pilit, tinuturo na iba na ang tradisyon natin. Inalis si Moses at ang turo ni Jesus Christ na ang tinuturo. So, siyempre, nabuisit yung mga tao, hinuli sila at hinarap sa Sinadrin. Yung Sinadrin, katumbas yan ng korte. At ang maghahusga doon, yung mga priest and high priest. Alam niyo, nung hinarap siya, hindi siya natatakot because he is full of the Holy Spirit. Handa siya. Alam niya lahat ng paratang na ito mali. And that was at ito'y pagkakataon upang ma-share niya ang kaligtasan. Upang ma-share niya ang katotohanan. Upang ma-share niya ang salita ng Diyos. Nung siya hinarap sa Sanhedrin at ang lahat ng tao nakatitig sa kanya, ang description ganito, ang tingin sa kanya ay parang anghel. Nagliliwanag siya. Titig na titig. Why? Because he is full of the Holy Spirit. Hindi niya kinontra lahat ng mga nag-akusa sa kanya na mali. Alam niya naman mali, lahat yon. Nag-discuss siya ng kasaysayan. At ang konklusyon ng kasaysayan na yon,
Diniscuss niya kung paano tinawag si Moses, kung paano tinawag ang mga patriarchs and so on. Ang conclusion niya ito, kayo na binigyan ng salita ng Diyos, lagi niyong ino-oppose ang Espiritu Santo. Ganyan minsan sa religion eh. Hindi nila alam ang Espiritu Santo. You stiff-necked. Stiff-neck, no? Mga matitigas ang ulo, mga matitigas ang leg. Mga ninuno nyo, simula't simula, kinokontra nyo na ang Diyos sa magitan ng Espiritu Santo. They do not know the Holy Spirit. And there are many churches na hindi nila alam ang Espiritu Santo. They know the church gathering lang. They know the church puro activities lang. They know the church na ano lang, tradition lang. They do not recognize who built the church. It is the Holy Spirit. The church is the Holy Spirit. The church must be ang nanguna talaga Espiritu Santo. Sa lahat. Nagpaplano, nangunguna, nagpapaliwanag. Kaya itong turo niya, basahin nyo sa bandang huli, you stiff-necked. Kayong matitigas ang ulo. Kailanman hindi nyo sinusunod ang Espiritu Santo. Kasi siya naman talaga ang nagpaplano. Siya nag-i-initiate. Siya nagbibigay ng wisdom sa atin. And even Jesus Christ, ginawa niya na ang bagong pananambahan. Wala na yung mga tradisyon. Sabi niya, ang lahat ng sasamba ngayon, sama ay sa magitan ng Espiritu at katotohanan. We have to follow the Spirit and the truth. So what pleases God? Sundin natin ang kalooban niya. And to follow His will, you have to be sensitive to the Holy Spirit. There are dalawang klase ang pananahan ng Espiritu Santo. Dalawang klase. Yung maligtas ka at gamitin ka. Kaya ang lahat sa inyo ay may Espiritu Santo na. The time na tinanggap niyo si Jesucristo, sabi niya, ang salita na sinabi ko sa inyo ay Espiritu. The time na tinanggap niyo si Jesus, ang nananahan sa inyo, bakit tinatanggap? Tinatanggap siya. Ang nananahan sa inyo, Espiritu Santo. And that is the indwelling of the Holy Spirit. Kaligtasan yun. Pero iba pa, may isa pa. Iba yung indwelling, iba yung baptism. Yung baptism, yung nag-overflow ka na. Yung baptism, yung nagkakaroon ka ng kakaibang pakiramdam until you speak in tongue. One of the common manifestation is the speak in tongue. Kasi nag-overflow na. And it is the Holy Spirit who is already praying to you. So, it is now empowerment. The time you accepted Jesus Christ, there is already Spirit in you which is indwelling for salvation. The time na kayo'y mabaptized ng Espiritu Santo, it is overflowing. God will use you. Remember, nung sila'y nagle-lecture, ang sabi ng Panginoon, malinis na kayo, ligtas na kayo, pero wala pa Espiritu Santo. Kaya ang kanyang mahigpit na tagubilin, huwag kayo umalis, magtipong kayo, hintayin nyo ang pinangako ng Diyos. They need to receive the Holy Spirit, the baptism, yung overflowing, hindi lang indwelling. Because they will be witnesses. Kayo'y magiging patutuo ko. Para maging patutuo, dapat meron kayong kakaibang kapangyarihan. Kaya si Stephen, he was baptized in the Holy Spirit and nobody can oppose him. Because he is baptized in the Holy Spirit, hindi siya natatakot. Because he is full of the Holy Spirit, he was baptized. When you say baptized, lulubog talaga. Hindi lang nandito nakatatak. Tatak yan eh. Actually, ang kalagtasan, katatak lang yan. Pero iba yung talagang submerge ka sa Holy Spirit. Because of the Holy Spirit, alam nyo,
Nung siya'y pinapatay na, binabato na, halos huling hininga niya, pareho sila ni Jesucristo na sinabi, patawarin sila. Why? At that time, because of the Holy Spirit in him, hindi niya nararamdaman ang sama ng loob, hindi niya na nararamdaman ang sakit ng pakiramdam niya, ang nakikita niya na lang, ang Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, ngayon nakikita ko, bumukas ang langit ng anak ng Diyos, ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos. He cannot see the vision unless he has the Holy Spirit. Kaya we need it. Matagal na itong binibigay ng Panginoon. Kaya lang, either na tayo'y tamad, either na tayo hindi naniniwala, either nahihiya tayo, kasi nandun pa yung ego natin, nandun pa yung doubt natin, nandun pa yung takot natin. Sabi ng Panginoon, alisin niyo yan, deny yourself. Pag-aalis ng takot is denying yourself. Pag-aalis ng doubt, denying yourself. Kasi those are the nature of man. Laman yan eh. Takot, hiya. You have to deny yourself and follow me. Kasi meron gusto siyang gawin sa inyo. And that is important. Kaya ang kabilin-bilinan niya, wag kayo munang umalis. Magtipon-tipon kayo. Kasi napaka-importante nito. It is the Holy Spirit. Not only just indwelling. You must be baptized in the Holy Spirit. Now, there are two manifestations of the Holy Spirit. Dalawa yan. Either, inaano mo, it is a prayer, it is a, tawag yun, yung you are building up your spiritual life. At yung isa namang klase, kapag ikaw nag-speak in tongue, it might be, prophecy. Dalawa yan. Kapag kayo nag-speak in tongue, hindi gaya-gaya yon. It must be released. Nire-release. Kaya kami, nung kami, unang-una sa pupuri. Kaya minsan maganda yung may pangailangan ka, yung talagang wala ka nang mapupuntahan, yung talagang deep inside you, talagang kailangan mo ang Diyos. And as you pray, nandyan yan, nagre-revolusyon na siya. Gusto niyang mag-release. At sinasabi sa akin, sa amin kapag ganung nahihirapan na sa prayer, talaga, release it. Mamaya nagsasalita na siya in other tongues. Yung pala, gustong mag-manifest ng Espiritu Santo. And that is the baptism of the Holy Spirit. So, dalawang klase ang speak in tongue. No? Either nagpo-prophesy ka or you are developing or you are establishing or building your spiritual life. And it is also the Spirit want to speak to you. Actually, nandito yun sa Romans 8:26 eh. The time na minsan, humahagulgul ka na, hayaan mo siya. Release your tongue. Hayaan mo siya. Dito sa Romans 8:26, nandyan siya. Yun na yung speak in tongue, siya na yung nagsasalita. Sa Romans, pakilagay nga sa Romans 8:26. Romans 8:26. Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us our weaknesses. Kasi mahina tayo. We do not know what we ought to pray for. Yun nga. Kasi minsan gusto lang natin, ang iniisip lang natin, ano ba yung kailangan ng aking katawan? But the Spirit Himself intercedes for us with groans that word cannot express. Yun yung speak in tongue. Hindi natin ma-express. Believe in speak in tongue para mag-release. Maring hindi dito, maring sa bahay nyo, but just release it. Narinig nyo ako pag ako nag-speak in tongue? Hindi gaya yun. Yung iba kasi gaya-gaya, halatang gaya-gaya. Bala. Hindi, basta you just release it. Kahit anong masalitain nyo, yun yung utterance nyo. Nanggagaling yun dito, hindi galing yun dito. Talagang kusan lumalabas yun. At malakas yun actually. Kasi nga, nag-explode na siya eh. Nandito yung Espiritu Santo, matagal na yan nandyan. Nung tinanggap niyo si Jesus. Kaya lang, ang gusto niya, yung magre-release siya. And that is baptism of the Holy Spirit. All of you have a Holy Spirit in you. Kaya lang nandyan lang siya. Stagnant siya.
Tatak yun. Sa episode sabi, tatak na yan, nandyan na yan. Pero kulang yun. At yun din yung minsan nag-convict sa atin, bibigay sa atin ng wisdom. Kulang yun, sabi ng Panginoon. Kailangan kayo mabautismuhan sa apoy, sa Espiritu Santo. It must be released. Let the Holy Spirit speak. At once na-release nyo na yun, kakaiba ang ibinibigay sa inyong kapangyarihan. And that power is different according to His will. Iba-iba. Iba-iba din. So wait for it. What is important is that you follow, you deny yourself. Na-deny nyo na yung sarili nyo. Hindi kayo magpupuspos ng Espiritu Santo kung nandyan pa rin yung laman. Yun yung, yun yung nagko-cover Yun yung shell nyo Break it down. Tanggalin nyo yan. And let the Holy Spirit come out. Yun yung baptism of the Holy Spirit. Because what pleases God? Ano ba nagpapalugod sa Diyos? Ito, John 21, chapter 21, 15, 19. When they had finished eating, Jesus said to Simon, Peter, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord. He said, you know that I love you. Jesus said, feed my lamb. Sige, tuloy natin. Actually, 3 times to. 3 times. Bakit kinulit si Peter? Kasi 3 beses niyang dininay. Lord, susunod ako, pero namamayani pa rin yung gusto nila. Susunod ako, pero kapag nandiyan na yung takot, iniiwan si Jesus. Actually, hindi nila kaya talaga yon. Alam ni Jesus yun. 3 times siyang, mahal mo ba ako? Opo, pakainin mo yung aking tupa. He is referring to the church. Mahal mo ba talaga ako? Mag-share ka naman sa church. Mahal mo ba ako? Makialam ka sa church. Sumama ka. May mga Christian kasi, dumadalo lang sa kanilang comfort time. Kung kailan lang sila maayos, may oras, kung kailan sila may sakit, kung kailan sila nangangailangan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Feed my lamb. Pakainin mo naman sila. Palakihin mo ang church. Palaguin mo ito. Sumali ka. Makialam ka. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo. Actually, maayos na sinabi ng Panginoon. Kasi at that time, sabi ni Jesus Christ, kay Peter at sa lahat ng disipulo, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong tagapamalakaya o fishers of men. Manghuhuli kayo ng tao. Manlalabat kayo ng tao. Ngayon, nung siya'y namatay, eto na, wow. Ito ba ang sinusundan natin? Nawala na. Bumalik sila. Instead na mamalakayan ng tao, bumalik sila sa pamamalakayan ng isda. Literal talaga, naging fisherman na uli sila. Hindi fishers of man. Pero binigyan sila ng payo ng Panginoon. Kung talagang mahal nyo ako, alisin nyo to. Alisin nyo to. Break your share. Break yourself. Deny yourself. Ang hinahanap mo na naman pera, mapagkakakitaan Feed my lamb. Feed my lamb. 3 times. Feed my lamb. And we know na talaga namang may hina sila. Alam nyo kung paano lumakas ang loob ni Peter nung siya'y nabaptize ng Espiritu Santo. In fact, nung sila'y nag-uusap, sinabi na ni Jesus, Peter, ngayon, napatunayan niya na, na 3 beses na talagang mahal siya. Peter, nung ikaw ay bata, ikaw nagbibihis sarili mo. Ikaw ay pupunta ka sa gusto mo. Pero ngayon, iba magbibihis sa'yo at pupunta ka sa mga hindi mo gusto. Alam nyo, yung sinabi ni Jesus Christ na yun, ganun siyang uri mamamatay. Hirap Yung sabihin nyo, parang gusto kong magmisyon, gusto kong maging pastor. Akala kasi nila, ang pastor, papunta-punta sa ibang lugar, pa-preach-preach na parang sikat. Hindi ganyan ang pagsiserve sa Panginoon. At kung para bang makapangyarihan, may anting-anting, hindi po.
Sinabi niya na kung paano siya mamatay. Kung magsiserve ka at bahal mo ko, ito mangyayari sa'yo. Pupunta ka sa lugar na hindi mo gusto. Magbibihis ka, iba magbibihis sa'yo. At yan ang nangyari kay Peter. And at the end, si Peter, tinanggap niya yon kasi he was already full of the Holy Spirit. Alam niyo, talagang kamatayan niya. Ipinako sa krus, pero tinanggihan niya yon. Sabi niya, baligtarin niyo ako. According to tradition, siya pinako sa krus ng pabaligtad kasi hindi ko pwedeng gayahin ang aking Panginoon. Pinabaligtad siya. But yan nasabi, because he was, at that time, he was full of the Holy Spirit. It is the Spirit that gives us power. It is the Spirit that gives us strength. It is the Spirit that gives us time to go on. And you cannot be used by the Holy Spirit unless you deny yourself. Deny yourself. Basagin nyo ang inyong sarili. Kaya nga ang pangarap nyo ay hindi nyo na pangarap. Dapat ito'y pangarap ng Panginoon. Ang gusto nyo, hindi nyo na yung mga gusto nyo. Dapat ito ang gusto ng Panginoon. Ang oras nyo, hindi nyo na dapat hawakan. Ito ay oras na ng Panginoon. Deny yourself and follow me. So, to find how God will use you, rely on the Spirit. Paki-change. Wait how God will use you. In John 21, 20, basahin nga natin dito, itong ayaw ni Jesus yung gaya-gaya, yung nakikialam sa iba, ayaw niya nun. Yun ang sisira ng iba o di kaya nagpapataas sa iba, ayaw niya nun. Kapag ikaw ginamit ng Panginoon, ang business mo lang sa Panginoon. Kung ano binigay sa'yo ng Panginoon, yun yung ministry na binigay sa'yo ng Panginoon. Sabi dito, Peter turned and saw. Alam niya ni Peter kung ano yung mangyayari sa kanya. Alam niya na he has to be used in the church and how he would die. Alam niya na. Ganun pala ako. Yung palang end ng aking ministry. Yun, puhulihin ako. Pupunta ako sa lugar na hindi ko gusto. Magdadamit sa akin ibang tao, alam niya na magiging prisoner siya. Kaya dito, nakita niya itong the beloved, sunod. Peter turned and saw the disciples whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus. Ito yung the beloved. Ito yung sumulat. Ito yung nakakita ng revelation, si John. No? Ito sabi ni Peter, Lord, yun. Sige, sa 21. Siya yung when Peter saw him, sunod, kulit dito Talagang close sila ni Jesus Christ Lumayo kasi sila no? Nag one-on-one sila ni Peter. Ito namang John, laging nakasunod. Nung nakita niya si John, Lord, what about him? Kasi ako, pahuhuli pala ako Ako, yun palang ending ng ministry ko siya, anong gagawin nyo? Yung sagot ni Jesus. Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Huwag kayong gaya-gaya. Huwag kayong mainggit. Huwag kayong titingin sa ibang ministry. Makisaya kayo, makilungkot kayo, pero never kayong makikialam sa ibang ministry. Kaya ako, babasa lang ako ng mga turo ng iba. Natutuwa tayo kasi ginamit sila sa pagganong paraan. Pero yung formula nila hindi maaring applicable sa'yo. Ang sabi ng Panginoon, basta sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. No, kayo nasa Bible school, payabangan ng ministry. Siyempre, gaya-gaya din ako. Lahat ginawa ko, pero hindi talaga kalooban ng Panginoon. Di lahat ng mga ginagawa nila, lakas na loob, magsasalita. Nagsalita rin ako, nakutsa pa ako. Hindi ko na tinuloy. Sakit, naghihirap pala. Tinigil ko na yun. Hindi ako bagay dun until God gave me this ministry. Ang ministry nito, tinatanggap ko. Noon ayoko Talagang school.
This is our ministry. This is the church given to you, to us. This is the church na sinabi niya na, feed my lamb. Supportahan niyo ang church. Nag-mission din kami. Nung nandun ako sa Silito, padala rin kami. No? Talagang ginastos ako from my pocket. Pero hindi rin wala pa isang taon, umuwi na rin. At nagkagulo-gulo rin kami dahil dun sa mission na yon. Merong mga issue, naging issue. Hindi bagay kasi. Huwag kayong manggagaya. Hindi tayo gaya-gaya. Kaya siguro kami, hindi ko gusto maging teacher, naging teacher ako. Si Malen, hindi niya rin gusto maging teacher, naging teacher siya. Secretary nga gusto niya eh. Na-realign siya sa teaching. So this is an example. Ano ngayon sa akin, Peter, ha? Kung gusto ko siyang buhayin hanggang sa pagbabalik ko, ano ngayon sa'yo? Ikaw, alam kasi ni Peter na siya ay ikukulong. Siya, bubuhayin. Ano ngayon? Kung maganda yung ministry niya, basta sumunod ka sa akin. And this is really what happened sa Beloved. Di siya mapatay-patay. Kaya siya ay tinapon. Tinapon na lang sa Patmos. Di siya mapatay-patay eh. And that was his ministry. Ang Espiritu Santo, bagamat iisa, iba-iba ang binibigay sa inyo. Pero one thing I'm sure, huwag siyang manatiling nandito lang. Release it. Yun yung baptism of the Holy Spirit. And how to release it? Yun sinabi ko na sa inyo, no? There are two kinds of the Spirit coming to us, or indwelling and baptism. Yung indwelling is for salvation. Yun yung tatak na sinasabi sa Ephesians, na kayo may tatak na ng Espiritu Santo. Nandyan lang yan. Kaya kapag kayo may ginagawang masama, nagigrieve yan, nandyan yan. Pero ang gusto ng Panginoon, you must be baptized. Yun yung magre-release na siya. Yun yung, dapat sirain niyo ang sarili niyo, i-deny niyo ang sarili niyo para siya na yung magmamanifest. It is manifestation. It is empowering, not just a salvation, empowering of the Holy Spirit para magamit kayo sa gift na binigay sa inyo. Para pag kayo kumanta, nakaka-touch, para pag kayo nagsalita, dire-diretso. Para kapag kayo nag-pray, ang Panginoon ang kumikilos. Yun yung empowering. Para kapag may mga sakuna, alam nyo ang gagawin nyo. He is leading you. Parang ang gaang-gaang na sa bawat sandali because you are empowered by the Holy Spirit. Yun yung si Stephen, hindi siya natatakot. Parang nakangiti pa at tingin sa kanya, anghel. Nag-glow siya. At yun yung power na hindi nyo alintanan lahat ng bagay. Kahit may problema, you just go on. At dumarating ang lahat ng tulong, ang lahat ng mga biyaya, ang lahat ng mga pagpapala. Dumarating yan kusa. Dumarating yun because of the empowerment of the Holy Spirit. Dumating na lang basta to. Ako, masaya na ako sa building na maliit lang yung kahoy. Okay na sana sa akin yun. Pero may ibang plano pala ang Panginoon. Dumating lahat to. Kasi yun ang plano niya. Na-empower ang lahat ng gusto ng Panginoon. Ang gagang ng pera, nakapagpatayo tayo nito. At lahat kayo ang dinala ng Panginoon dito. Kayo ang makakatulong. Kayo ang magbibuild dito. At bawat isa sa inyo, alam niyo, sinasabi sa inyo ng Panginoon, ngayon ligtas na kayo. If you really love Jesus Christ, feed my lamb. Pakainin niyo ang tupa ko. I-build up niyo naman ang church. Makialam kayo rito. At lahat ng yan ay pagkakaloob sa inyo. Pagpapala, kaligtasan, kapangyarihan, because you are now aligned in the will of God. So, basic is the ministry. Basic in the ministry is the Spirit and truth. Kaya sabi kong sinasabi, paano ba tayo para lumagop? You go back to the basic. Hintay natin siya. Hindi naman tayo makapangyarihan eh. Siya makapangyarihan.
Hindi naman ang plano natin din na masusunod talaga dyan. Ang plano niya masusunod. Basta darating na lang yan. Lahat ng bagay ay kusang dumarating kapag ito na ay kalooban, oras at panahon na ng Panginoon. Sige po tayong lahat magsitayo. Hallelujah, Lord. Desire to be empowered by the Holy Spirit. Desire it.